Usapang pangkalusugan, ako si Coach Christine, nag-aral ng naturopathy para sa natural na paraan ng gamutan. Paano gagaling sa natural na kaparaanan? Kung ikaw ay matagal nang umiinom ng mga maintenance na gamot, pero hindi ka naman gumagaling, delikado ang kidney mo, lalo na kung sumasakit na ang iyong tagiliran. Kapag ang sakit po sa tagiliran ay hindi mo na kayang tiisin at umaabot na ang sakit hanggang likuran, ibig sabihin po niyan, kailangan mo nang matutunan yung tinatawag naming 3 months program detoxification process or 90 days detox program. Ito ang tamang paraan ng paglilinis ng ating colon. Dahil ang colon po natin ang pinakamaruming parte ng ating katawan. Kapag po ang colon ay marumi, binabahayan yan ng bakterya. At kapag ang pupo mo ay kasing nipis lang ng ballpen, delikado po yan. Ibig sabihin, may mga bumabara na po doon sa labasan ng ating anus. No, pwedeng nagkakaroon na siya ng parang bukol dahil dun sa mga plaque na hindi po lumabas. Kung sa ngipin po natin, tinutoothbrush natin 3 times a day, nagkakaroon ng mga plaque. Tama po ba? At nabubulok. What if ang iyong colon na binabahayan ng mga pagkain, tapos hindi ka pa araw-araw nagpupupo, hinahayaan mo lang yan. So, delikado po yun dahil pwede yan na maging prone ng tinatawag na colon cancer. Kaya, meron po tayong program. At sa program na po yun, kapag po kayo ay nag-avail, meron tayong free guidelines. Doon nakasulat yung mga dapat kainin at yung mga bawal kainin. Ang bukol kasi, dumadami yan kapag pinapakain mo siya ng pagkain niya. Lumalaki din po yan. At kapag hindi na kayang tiisin, nagkaroon na ng pain, saka mo pa ooperahan. Ang operation ngayon, umaabot po yan ng 200,000 to 300,000. And then kung hindi mo pa binago yung lifestyle mo, paulit-ulit ka lang ooperahan. Kasi nga, hindi mo binago yung lifestyle mo. At yung katawan mo ay acidic. Kaya kailangan nating gawing alkaline ang ating katawan. Kaya nga meron tayong tamang combination, tamang dosage, kung ano yung mga dapat mong inumin. Kaya napakaganda bumalik tayo sa natural na paraan. Kasi nung unang panahon po ng Bible, si Jesus Christ po, ano po ba yung pinapakain niya dun sa mga may sakit nung araw? Di ba mga gulay at prutas lamang? Pero ang prutas, ang gulay, kapag niluto mo na yan sa apoy, katulad ng pakbet, hindi na po yan gamot. Yan ay pagkain na po. Yan ay ulam na. Kaya nga nung araw po, hilaw po ang kinakain. Kasi yun ay tinatawag na alkaline. Kaya nga po meron po tayong alkaline. No? Combination po ito. Kaya marami po tayong natulungan na ooperahan na po dapat, gagastos ng 300,000. Pero nung sumailalim sa program po natin, natulungan po natin. Meron din po magdadialysis na dapat, pero nung sumailalim po sa program natin, nagtanggal ng toxin at pinasok yung mga nutrisyon na kailangan ng katawan natin, hindi na po natuloy yung dialysis. Kaya kailangan po nating matutunan. Bakit po ba nagkakasakit ang tao? Dahil yan sa pinapasok po natin sa ating katawan. Ano-ano po ba ang madalas kainin ngayon ng mga Pilipino? Mahilig sa mga pagkain mayaman sa cholesterol. Mahilig sa mga pagkain na preservative. Mahilig sa longganisa, susino, hotdog, diba? Umaga prito, tanghali prito, gabi prito. So, pati kanin, piniprito na rin. Kaya sa panahon natin ngayon, pabata na po ang nagkakaroon ng sakit sa puso. Pabata na rin ang inaatake at nai-stroke.
Kapag po kayo ay inatake sa puso, yan yung sakit na traidor. Never say goodbye. Sumakit ang dibdib, dinala sa ospital, hindi ka man lang makapagpapaalam sa mga mahal mo sa buhay. Dahil nga yan ay traidor. Kaya yung iba, minabaliwala lang nila. Napapagod sila, napupuyat sila sa trabaho nila, pag uwi sumasakit ang dibdib, binabaliwala lang po nila yon, no? Pero hindi nila alam, kapag binaliwala mo, lalong lumalala. Katulad na lang po, kapag po kayo ay na-stroke, hindi ka na po makapaghahanap buhay. Di ba? Kaya wag mong baliwalain. Mas maganda na maagapan po natin yan bago pa lumala. Katulad na lang kapag mataas ang uric acid, sumasakit na yung kamay niya, sumasakit na yung balikat, hindi na ma-up and down. No? Yung tuhod masakit na, hindi na makaakyat sa hagdan. So, anong kailangan nating gawin? Kailangan nating tanggalin yung uric acid. Kasi pag umiihi ka, hindi na siya lumalabas doon. Kasi nga, may mga nakabara na. At yung mga kinakain mong pagkain, hindi na healthy. Mahilig ka sa instant noodles, mga dilata. Ang dilata po, 3 years po yung nasa lata. May malakas na preservative po yan, kaya hindi napapanis. So, ang pinapakain mo sa katawan mo, puro basura. Kaya yan yung kailangan nating tanggalin. I-detoxify yan sa pamamagitan ng pagpupo, pag-ihi, at pagpapawis. Yan po yung hindi alam ng karamihan. Kaya yung iba, inom ng maintenance na gamot, pero hindi nila alam na yun pala yung nagiging sanhi, kaya nasisira yung kanilang kidney. Kasi nga, 5 years nang umiinom ng gamot na maintenance, 10 years na, 15 years na, pero wala namang nangyayari. Ang nangyayari lang, una, sakit niya high blood, after niyang uminom ng gamot, meron na siyang diabetes, tapos, meron na rin po siyang, pataas na uric acid, nagkaroon na rin ng problema sa puso, lumaki na yung puso, enlargement of heart. Kasi may mga side effect po yan. Hindi niya alam na kailangan niya lang palang linisin ang kanyang colon. Kasi ang colon napakarumi na pala. No? Kailangan lang palang iwasan yung mga pagkain na hindi maganda. Kaya nga meron tayong guidelines. Diba? Meron tayong guidelines kapag nag-avail kayo ng ating 90 days detox program or 30 days detox program. Doon sa guidelines na yon, nakapaloob yung mga dapat kainin at bawal kainin depende sa uri ng iyong karamdaman. Mas magandang maagapan mo kaysa gumastos ka ng 200,000, 300,000 o sa operasyon, tapos after ilang buwan, tutubo na naman siya kasi hindi mo inayos yung lifestyle mo. Kasi hindi mo alam yung pagkain na bawal sa'yo. Kaya napakaganda po na mag-take action ka kaagad para maagapan po natin yan. Lagi nating tandaan, mas mahal po talaga ang ma-ospital. Kaya mag-detox ka kaagad. Mag-comment lang ng how at i-add ako sa FB. Mag-follow ka na rin at mag-subscribe sa aking YT. Thank you and God bless. Bye-bye.